Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah ar-rusul wal risalat. At tinatalakay na natin yung mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patunay ng kanyang pagiging propeta. At kabilang sa mga patunay o aya, 'di ba, yung mga himala ng mga propeta, nauunawaan natin ito sa pangalang aya o tanda. Kasi sa atin sa Islam, hiwalay pa yung mu'jiza talaga. Bagaman sa Tagalog, pag sinabing himala, maaaring napapaloob na rito yung aya at mu'jiza. Pero magkaiba sila. Mas mataas na antas ng aya ang mu'jiza. Ang mu'jiza, ito ay kumbaga hamon ni Allah sa mga tao. Hamon ni Allah sa mga tao na ipinapakita niya sa pamagitan ng kanyang propeta. Yung mga himala o mga aya na pangkaraniwan, ganito, yung nagpagaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may sakit, nagpakain siya ng maraming tao sa pamagitan ng konting pagkain, lumabas yung tubig mula sa kanyang daliri at iba pa. Nakatulad din sa himala na nagawa ng iba pa mga propeta. Kahit si Jesus, sabi nila, tawag nila, pronunciation nila ay Jesus. Si Isa alayhi salam, ganito rin yung kanyang mga aya. Pero sa mga mu'jiza, isa ang pinakakilalang mu'jiza ni Isa alayhi salam, ang bumuhay ng patay. At kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakakilala niya mu'jiza, syempre ang pagkakapahayag sa kanya ng Quran. Ang pagkakapahayag sa kanya ng Quran. So dito, sa huli na natalakay natin, nasimulan na natin talakayin, binigyan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kaalaman tungkol sa al-ghaib, mga bagay na nalilingid. At ang mga bagay na ito na nalilingid ay mga bagay na al-ghaib, itinuring na al-ghaib dahil hindi talaga siya nakikita o nasasaksihan ng mga tao. Diba, yung mga anghel, hindi natin alam kung ano itsura nila. Lalong-lalo ni Malakalmot. Kawawa naman si Malakalmot, lagi na lang inihahambing kay kamatayan. Yun yung itsura niya, kumbaga iwinawangis sa kanya. Walang anumang dalil na si Malakalmot ay merong ganong itsura o meron siyang kalawit o ano paman. Yung kalawit na yun nanggaling yun sa mga pagano, simbolo ng kamatayan. Nanggaling pa nga sa mga sa mga may tangan ng karunungang itim. Kasi meron sila mga simbolismo at yung kalawit. Actually, yung kalawit na yun ni kamatayan, yung di ba parang sibat, tapos pag ganun yung kalawit. Ang gamit talaga nun yung panggapas yun eh. Panggapas ng mais, panggapas ng mga pananim. Yun ang gamit nun. Pero ginawa nilang simbolo ng kamatayan. Hindi ko alam paano nangyari yung ganun. So walang nakakaalam nun. Yun ang al-ghaib. At maaari rin namang al-ghaib, syempre, mga bagay na nangyari noon, katulad ng mga ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga nasyon ng Ad, ng Thamud, ng Madian, na mga bansa na nakikilala ng mga Arabo. Dahil mga bansang Arabo sila at nilalaman ng kanilang mga kwentong bayan. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumating sa kanyang tiyak na kaalaman tungkol sa mga nakalipas na nasyon na ito. Siyempre, maaring mangyari na magkakaroon ng kaalaman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga nangyari o mangyayari. Mangyayari pa lang sa hinaharap. Halimbawa, yung pagtatagumpay ng mga Romano laban sa mga Persian, nabanggit yun sa Quran, sa Suratul Rum. At siyempre, maaring si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakababatid ng mga bagay na nangyayari ngayon sa kasalukuyan, pero sa ibang lugar. Yung katulad nga ng huli nating natalakay, yung tungkol doon sa labanan sa Mu'tah na inilalarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga nangyari doon sa Mu'tah na para bang personal niya itong nasasaksihan. At doon nga sa Mu'tah,
namatay ang tatlong mga pinuno ng mga Muslim, sina Abdullah bin Rawaha, si Zaid bin Haritha, at si Ja'far bin Abi Talib, at ang pumalit sa kanila bandang huli si Khalid bin Al-Walid sa kanyang kauna-unahang pamumuno sa mga sundalo ng mga Muslim. Naiatras niya ang mga sundalo ng mga Muslim nang hindi sila nauubos at nakauwi sila ang karamihan sa kanila sa Madina. So isa pang nangyari nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nalaman niya siyempre sa pamamagitan ng wahi, indama tawaffa an-Najasi akhbara bi wafatihi fil yawmi nafsihi alladhi tawaffa fihi. Nang namatay daw ang Najasi, ang hari ng Ethiopia nung panahon na yun, kasi ang Najashi itong tawag sa hari ng Ethiopia. Itong tawag sa hari ng Ethiopia. At ipinabatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namatay ang Najashi sa pamagitan ng pagsasabi niya sa mga sahaba. Kung naalala niyo yung tinalakay natin yung janaza tungkol sa Salatul Gaib. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallu li akikum, magsala kayo para sa inyong kapatid." At ang tinutukoy niya rito ay si Najashi na namatay mag-isa, na Muslim kumbaga doon sa kanilang lugar. Walang magtataguyod ng Salatul Janaza para sa kanya. Ano pa mang may kinalaman sa janaza? Kasi si Najashi, inilihim niya ang kanyang pagiging Muslim doon sa kanyang mga kababayan. Pero alam ito ng mga Muslim. Kaya nga, sa Islam, kung mayroong balik Islam, dapat kilala siya ng mga Muslim para may bibigay sa kanya ang kanyang karapatan, inshallah. Hindi pwede nga na yung katulad na babanggit ko, may mamatay tapos may biglang pupunta rito, magpapakilala na yung namatay na yun, Muslim yun. Hindi naman natin nakilala na Muslim yun at mahirap nga na mapatunayan. Hindi natin yun basta-bastang tatanggapin. Maring tumanggap tayo ng hudya o patunay mula doon sa tao na yun na mag-aangkin na yun nga ay Muslim. Bakit inilihim sa atin yung pag-Muslim niya? Bakit hindi natin siya kilala? Mga ganong bagay. At magdidesisyon ng jamaah kung tatanggapin ba siya. Ibig sabihin, pag gagawaan siya ng mga ritual ng janaza. Paghuhugas, pagbabalot, salatul janaza, paglilibing sa sementeryo ng mga Muslim, at iba pa. So, ganun din nangyari, wakadalika indama tawaffa Kisra. Nalaman din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa kamatayan ng Kisra nung panahon niya, nung emperador ng Persian Empire noong kanyang kapanahunan. At kabilang sa mga nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga bagay-bagay din siyempre mga nalaman niya tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Mangyayari sa hinaharap. Akhbarana Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi yarwihi Muslim fi sahih, iniwalat ni Imam Muslim, anna ardal Arab sataudu jannatun wa anhara. Natalakay na natin ito nung nakaraan, yung tinalakay natin yung maliliit na tanda ng pagdating ng araw ng paghuhukom. Yung maliliit na tanda ng pagdating ng araw ng paghuhukom, inilat ni Imam Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lupain ng mga Arabo ay magbabalik sa pagkakaroon ng mga hardin, ng mga taniman, at ng mga ilog. So ito yung tinutukoy na batayan na malapit ng araw ng paghuhukom o tanda ng araw ng paghuhukom. Kapag nagkaroon sa Arabian Peninsula ng mga taniman, maraming mga taniman, kasi dati pa naman meron na, di ba? Pero mas marami na mga taniman at mas maraming mga ilog. At nangyayari na nga ito ngayon, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Nung sinulat ito ni Sheikh Omar Al-Ashkar, 1990s, rahimahullah, wala pa itong mga ito. Pero nung umalis kasi ako ng Saudi Arabia, 2012, so nasaksihan ko doon yung malalaking mga ilog na ginagawa nila na irigasyon, yung iba mga ilog para sa kumbaga mga parke, mga pasyalan,
at iba't iba pang mga man-made na mga katawang tubig doon sa Riyadh at sa iba pang mga lugar. At dumami nga siyempre kasama ng pagdaloy ng tubig, paglaki din ng mga taniman doon. Marami ng mga taniman doon. Ito yung tinutukoy. Hindi tinutukoy dito na tanda yung nagiging green ang Arabian Peninsula kapag taglamig. Hindi yun. Ang tinutukoy na tanda, itong pagdami ng mga ilog at ng mga jannat, mga taniman. Okay? Kaya pag may makikita kayong post, huwag kayo basta-bastang maniniwala. Bawo nakita nila, pinicturean nila yung disyerto nagiging green, hindi yun ang tinutukoy. Ang tinutukoy mga taniman mismo. At ang tanda na yon kapag lumitaw, permanente. Yung nagiging green na disyerto, pag nagtag-init, mawawala na naman yun. Hindi yun seasonal lang yun, hindi yung palagian. Ito palagian na hanggat naisin ni Allah na manatili ang mga ito doon. Okay, so ito yung tinutukoy. Minsan maalam pa yung magpo-post na ito yung tanda ng araw ng paghukom, yung disyerto naging green. Ang mas tama ito, yung pagkakaroon ng mga ilog at ng mga taniman. So yung Jannat wa Anhara, natutupad na ito ngayon. Kasi di ba tinatalakay nga natin doon sa mga tanda ng araw ng paghukom, yung maliit na tanda. Mga tanda na nangyari na hindi na mauulit. Kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamatayan niya. O maaring meron tanda na nangyayari ngayon o nangyari noon, nagpapatuloy ngayon at maaaring magpatuloy pa sa hinaharap. At maaaring meron tanda na ngayon lang nagsisimula mangyari at magpapatuloy. Ito yun, yung mga ilog at mga hardin. At syempre meron pang mga tanda na maliliit na mangyayari sa hinaharap. Meron pang mga tanda na maliliit na mangyayari sa hinaharap. Si Mahdi, hindi siya kasama sa mga malalaking tanda. Kumbaga nasa pagitan siya. Kasi pagdating ni Mahdi, doon na lilitaw naman si Dajjal na unang malaking tanda. Pero sinasabi nila maaaring mauna pa doon yung usok at iba pa. Pero si Dajjal talaga kumbaga yung yan na talaga. Malapit na yung araw ng paghukom kapag dumating siya. Yung pinakamatindi na talaga si Dajjal. Kumbaga sa pelikula, siya na yung main event, yung climax. Lilumabas na yung kontrabida talaga. Yung bossing, siya, nandun na siya. Kumbaga, kalaban na ni FPJ si Paquito Diaz at si Romy Diaz, yun na yun. So, isa sa mga tinukoy niya na mangyayari sa hinaharap, ito nga yung pagdating ng pagkakaroon sa Arabian Peninsula ng mga hardin at mga taniman. Gayun din, wahada yufidu anna jazirat al-Arab kanat fil madi jannatan warifatan ad-dilal. Wala ito sa translation, itong parte na ito. Wala ito sa translation. So sinabi ni Sheikh Omar Al-Ashkar, ewan ko bakit wala dito sa translation. O baka nagkamali lang sila. Yung IIPH na omit nila, hindi nila sinasadya. So kasi sabi dun sa sa hadith, sa taud, ada yaudu, ibig sabihin babalik. Sa taud, magbabalik. At sinabi ni Sheikh, ang ganitong paraan ng pagkakasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangangahulugan na dati nang may mga taniman at mga ilog sa Arabian Peninsula. At actually, totoo ito. Kaya nga mayaman sa langis ang Arabian Peninsula. Kasi sa loob ng mahabang panahon, mga milyong-milyong taon na yung nakalipas, nabaon doon yung maraming mga organic na mga bagay. Hindi lang patay na hayop, pati patay na halaman. Tapos yun niya yung dahil sa iba't ibang mga proseso, matinding pressure sa ilalim ng lupa, mga pagbabago sa temperatura at yung iba pa. Yun ay naging fossil fuel. Kaya nga ang tawag sa raw o hilaw na yung hilaw na
na gasolina, hilaw na diesel, fossil fuel. Fossil fuel ang tawag sa kanila. Kasi nanggaling sila sa mga organic na matter na nailibing nung milyon-milyong taon na ang nakalipas. So kung ganun pala dati sa Jaziratul Arab, magbabalik ito sa dulo ng panahon. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito nga, tajri min tahtihal anhar, dumadaloy sa ilalim ng Jaziratul Arab ang mga ilog. Wa hada yadullu ala wujudi hadarat qamat fi tilkal janan. At syempre pagkakaroon ng mga ng mga ilog at mga taniman ay dalil din na meron ng umiral na mga nakalipas na mga sibilisasyon doon sa Jaziratul Arab. At totoo nga, kung naalala niyo yung si Sulaiman alayhis salam, di ba yung ibon, meron siyang pinuntahan, si Bilqis. Yung kaharian ni Bilqis ay matatagpuan sa Yemen, ayon sa mga tafsir. So meron ng mga sibilisasyon doon sa Arabian Peninsula, dati pa. At syempre yung Himyar at iba't iba pang mga kaharian. Pero hindi sila kasing laki ng Roman Empire o ng Persian Empire. Maliliit lang sila ng mga kaharian. Wala syatan tilka al-anhar wa qad akhbaran al-Quran an hadarati qaum Ad. So mula doon sa mga ilog at mga taniman na ito, ipinabatid na sa atin ni Allah sa Quran ang tungkol sa sibilisasyon ng Ad, na kung saan ipinadala si Hud alayhis salam. Wa hiya Madinatun Iram, na nakikilala rin ito bilang Iram. So dun sa Suratul Fajr, di ba? Iramadatil Imad, yung Iram na tinutukoy doon, yun din siya yung Ad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, na walang nalikha na anuman nakatulad nito saan mang lugar. At syempre hindi pa natatagpuan ang anumang bakas nito. Maaring wala nang bakas. Winasak talaga sila ni Allah. Winasak talaga sila ni Allah. Maaring andun na sila, kasama na sila dun sa naging fossil fuel. Wa qawmu Ad ashabuhu Madinatu Iram. So yung Iram at yung Ad, kumbaga magkapatid sila ng mga sibilisasyon. Laysa lahum dhikrun fi kutubi ahlil kitabi la fit Taurati wala fil Injil wala fi ghairiha. Hindi na babanggit ang tungkol sa Ad. Wala rin ito sa translation, Wala nga, mashallah. So hindi na babanggit ang tungkol sa Iram at sa Ad sa aklat ng Ahlul Kitab, sa mga Hudyo at mga Kristiyano, sa Torah o sa Injil, wala. At sa iba pang mga aklat. Wakad syakkaka kathirum min ulama'i tarikh biwujudi Ad kama syakkaku biwujudi hadratuhum Iram. Na dahil dito, dahil walang ruins, walang relics, nagdududa ang marami sa mga historian sa pag-iral ng Iram at ng Ad. Mustamarra al-halu ala dhalika ila an dhahara sidku ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero nagpatuloy ang ganitong pagdududa hanggang sa dumating nga ang pagpapahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kanila. Kasi kahit ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron na mga historian. Kahit nung di ba, mga panahon bago pa nabuhay si Isa alayhis salam, meron na mga historian. Halimbawa nga si Herodotus, yung Greek na historian, nabuhay siya mga 500, 400 bago isinilang si Isa alayhis salam. Nababanggit na niyan tungkol sa Palestine. At ang tawag talaga ng mga tao sa lugar na yon, Palestine, mula nung una pang panahon. Kahit may mga, tao doon, yung lugar na ibang tao, ibig sabihin, hindi pa natin natitiyak kung sila ba'y mananampalataya kasi panahon yun ni kung 400, 500, panahon din ng mga Hudyo. Tama, panahon na yun ng mga Hudyo, Palestine ang tawag nila doon, o hindi kung ano man. Oo, merong kaharian ng Juda, may kaharian ng Israel, pero ang teritoryo na yun, tinatawag na Palestine. At yun ang tawag sa lugar na yun kahit nung una pang panahon. So nga, dumating ang pagpapahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa Ad.
min anna ardal Arab kanat jannatun wa nahar. Na ang Jaziratul Arab daw noon ay dating may mga taniman at mga ilog. Wasadaka ma akhbara bihil Quran an Ad wa hadiratuha Iram, at gayon din nagpahayag si Allah sa Quran tungkol sa Ad at sa Iram, fa fi rihlati min rihlatil fada. Zudu mukukul fada bijahiz radar lahu kadra ikhtirakit taraba ila ashri amtar. So may nabanggit dito Sheikh Omar Al-Ashkar, wala na nga dito sa translation. Pero nagkaroon daw doon sa isa sa mga space exploration, gumamit daw ng radar yung, hindi na binanggit kung alin dito, yung ISS ba yung tinutukoy dito, yung International Space Station, pero malamang yun ng tinutukoy. So tinapat daw nila yung radar doon sa isa sa mga lugar doon sa Jaziratul Arab, at nag-conduct sila ng siguro tinutukoy nila dito yung soil density testing sa ilalim ng lupa ng 10 metro. Wahina marra al-mukuk bisahra'i Rub'ul Khali, nang dumaan na yung kanilang instrumento sa pagtingin do sa Rub'ul Khali, yung tinatawag na empty quarter sa Saudi Arabia. Tinatawag nila yung empty quarter kasi yung laki ng disyerto na yun, 1/4 ng Saudi Arabia. Ganun siya kalaki. At ang 1/4 na yun ng Saudi Arabia, mas malaki pa sa Pilipinas. Malaki kasi ang Saudi Arabia talaga. Sawara majran nahrain jafain yandafi ahaduhuma min al-garbi ila syarqi wal akhar min al-junubi ila syam. So dun sa kanilang pag-aaral, dun nga sa soil density testing, nakita nila yung dalawang posibleng daanan ng tubig. Dating ilog, lumang ilog na nasa ilalim ng lupa. Ang isa tumatakbo mula sa east to west, ang isa naman north to south ang itinatakbo. O south to north ang itinatakbo kumbaga ng tubig. So ganito rin yung ginagawa nila dun sa halimbawa sa Mars, kaya nagkakaroon sila ng mga haka-haka na maaring may ilog doon dati kasi may nakikita silang mga palatandaan na maaring daanan yun ng tubig, yung mga nakikita nilang mga hati doon sa lupa. Fanbaharal Amrikiyun lihada al-iktishaf alladhi la yujad enda ulamaihim ilmun bihi. So ipinabatid ng mga Amerikanong astronaut ang tungkol dito na walang nakapagsabi na nauna sa kanila tungkol dito na kabilang sa kanilang mga scientists. Walang sinumang scientist ang naunang nagpahayag tungkol dito. Silang naunang nakatuklas nito. Wa fi rihlati thaniya zudu al-maquk bi jihaz radar lahu kadra ikhtirak akbar. So susunod na mga ginawa nila, mas malalim na yung kanilang kumbaga pinag-aralan. Fasawwaru majran nahrain wa annahuma yasiban fi buhayrati katraha yazidu ala 40 kilometran fi janubi syarqi Rub'ul Khali, na nakita raw nila yung ilog na ang lapad nito ay 40 kilometers. Laking ilog doon, 40 kilometers ang lapad nito. Para na siyang parang dagat na yun. Hindi mo na matatanaw yung kabila nun. Wasawar al-mukuk ba'da musbin nahrain wa ala difaf al-buhayra amranan la ta'rifu al-bashariyya nadhiran lahu fi dakhamatihi. So wala rin nalalaman ang mga tao na anumang ilog na katulad nito, na kasinlaki nito kahit kailan. Fajama'u ulama'u tarik wa ulama'ul athar wa ulama'ul adyan. Kaya nagkaisa raw ang mga historian, ang mga ulama'ul athar, mga paleontologists, yung mga nag-aaral ng mga sinaunang mga tao. At syempre mga ulama ng relihiyon, wa qalu mada yumkinu an yakuna hadal amran, ano kaya ang mga building na ito na nakita nila, o yung mga yung mga structure, man-made man ito o natural na structure na nakita nila.
فأجمعوا على أنه قصور إرم التي وصفها القرآن الكريم. So, nagkaroon sila ng kumbaga pagkakaisa na maaring ito na yung Iram. Yung nakita nila na doon malapit sa ilog, at yun nga nakita sila doon ng isang bahagi nito na silapad ng 40 kilometers, at malapit din doon matatagpuan yung structure na nakita nila na inaakala nila na yun na yung Iram, Iramadatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Inababanggit sa Suratul Fajr, ang Iram na nagtataglay ng matataas na mga poste na wala pang nalilikha na anumang katulad nito sa kahit saang lugar. Kahit saang lugar. Wa qalu fi takririhim innal bashariya lam ta'rif fi tarikihim at-tawil al-amran fi tarikiha at-tawil amranan fi dakhamati hadal imran. So wala pa silang nakikitang ganitong kalaking building kahit kailan. Wagtashafu hinama bada'u fi izalati ramal an hadhihi al-madina kal atun thamaniyatu adla ala aswar al-madina. So ito puro paglalarawan na lang ito nung lugar na nakita nilang nakabaon sa lupa na inihinala nila na yun nga yung Iram na siyang lugar ng kumbaga malapit sa Ad o sister na civilization ng Ad. So laktawad na natin yung iba pa kasi puro ano na ito. Kumbaga paglalarawan na lang dun sa Ad. So siguro kaya tinanggal ito, wala ito sa translation kasi ano pa ito kumbaga maaring outdated na rin ito na na info. Maaring outdated ito na info. So katulad dun sa may isa pang libro dito rin, di ba, yung series na ito, yung yung tinalakay natin yung tungkol sa yung pagkakahati ng buwan. Meron mga nabanggit si Sheikh Omar Al-Ashkar do sa original na libro na wala na sa libro ng IIPH. Wala doon sa kanilang translation. So maaaring outdated ng mga info rito. Pero syempre, kapag sinabi ni Allah na naroon ng Iram, kumbaga umiral ng Iram, naniniwala tayo na naroon nga ang Iram. Kasi maaaring may posibilidad na may nakita silang structure, malaki, akala nila yun ang Iram, pero kalaunan, natural pala, hindi siya man-made. Kasi posibleng ganun Kasi hindi naman nila, kumbaga totally mahuhukay yung ganun ng kalalim o ganun kalaki na. O kaya naghukay sila at tatagpuan nila na hindi man-made ang structure. Bagkus ay lang siya, kumbaga natural na structure. So, yun ang isa sa mga posibilidad. So, laktawan na natin ito. So, meron pang huli na nababanggit dito na siyempre na nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa kahihinatnan ng labanan sa Badar. Ang tungkol sa kahihinatnan ng labanan sa Badar. Na dito, فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ أَكْبَرَ بِالْمَوَادِئِ الَّتِي سَيَسْرَعُ فِيهَا سَنَادِيدَ الْكُفُرِ قَبْلَ وُقُوعِ مَعْرَكَةِ بَدْرٍ. So bago pa man daw magsimula ang labanan sa Badar, ay na ipabatid na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahihinatnan ng labanan sa Badar. Iniulat ni Anas radhiyallahu anhu, at ito'y hadith na iniulat dun sa Mishkatul Masabi. Sinabi niya, "Fanadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas fantalaku hatta nazalu Badran." So pinahayo na raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga sundalo at lumakad na nga sila hanggang sa tumigil sila sa Badar. Ang Badar na sa labas ng Madina at ang layunin nga nila doon ang intercept ang caravan ni Abu Sufyan. Pero nakatakas si Abu Sufyan. At nung pagtakas ni Abu Sufyan, nasalubong pa niya sina Abu Jahal, yung sundalo ng Quraysh. Di ba nasa Omar series din yun? Pinapauwi na sila ni Abu Sufyan. Sabi ni Abu Sufyan, umuwi na kayo, ligtas ang caravan, ligtas ang pera ninyo.
Pero gusto ni Abu Jahal na digmain na talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya dumiretso sila. Si Abu Sufyan nakatakas mula sa Badar, hindi siya nakasama sa napatay doon kasi dumiretso na siya ng Makkah. At si Khalid bin al-Walid wala doon kasi naiwan siya sa Makkah kasi kailangan merong magbabantay sa Makkah. Si Khalid bin al-Walid ang naiwan doon. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hada masra'u fulan." Habang nandun daw sila sa Badar, sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito mamamatay si ganito, dito mamamatay si ganyan. So sinabi niya yun doon sa mga sahaba. Tinuturo niya. So, halimbawa, dito mamamatay si Abu Jahal, dito mamamatay si Uqba, dito mamamatay si Shayba, at lahat ng mga at iba pang mga namatay doon sa Badar. Wa yadahu hahuna. Qala fama mata ay ma ba'da wa ma tajawasa, at sinasabi nila walang sino man sa kanila ang dumating doon liban na lamang na namatay nga siya kung saan itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama mata ahaduhum an mawdi'i yadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, at walang sino man sa kanila nga ang namatay liban na lang doon sa kung saan itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iniulat din pala ito ni Imam Muslim, alhamdulillah. So ito yung ilan sa mga tungkol sa Al-Ghaib na ipinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May iba pa na matatalakay natin sa susunod. Inshallah, dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.